Yung tema Mm-mm. nating Tiyatsa ng Kapangyarihan. Yun, ang ganda ng title, ah. Tiyatsa ng Kapangyarihan. Sa atin pong konteksto, mahilig ka bang makisayaw sa tugtuging tiyatsa? Paano kung ang tiyatsa ay di pala tunay na tugtugin kundi ang charter change na isinusulong sa ating bansa? Ang sabi ng mga promotor nito ay para lamang sa economic provisions na makapagdudulot ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa, pag-angat sa antas ng edukasyon at pagpasok ng mga investment. Paano kung sa likod nito ay may mga nakatago palang motibo na oras na mabuksan ng ating konstitusyon ay magtuloy-tuloy na sa mas malawak na pagbabago dito na alam naman nating magsisilbi lamang sa interes ng mga nagsusulong at sumusuporta dito. Nitong ika-20 ng Marso, sa kabila ng mga pagtutol ay inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang resolution of both houses number 7 na layuning amyendahan ng saligang batas. Bakit nga ba minamadali na maaprubahan ito? Ano nga bang tunay na layunin ng charter change na itinutulak ng Senado at ng Kongreso? At bakit lantad ng sumusuporta dito at pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Nagmarcha patungong House of Representatives ang malawak na grupo ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga manggagawa, unyon at federasyon, upang iparating ang kanilang pagtutol sa pagpasa ng RBH number 7 na hindi naman talaga para sa national development, kundi para sa pansariling interes ng mga taong nais manatili sa pwesto o kapangyarihan. Ang pagbabagong gagawin sa konstitusyon ay magbibigay daan din para alisin ang limitasyon sa pagmamay-ari ng mga dayuhan sa ating mga pampublikong pangangailangan gaya ng tubig at kuryente, media at advertising at pati na rin sa sistema ng edukasyon. Paano na nga ba ang ating bayan at ang kinabukasan nito kung itong mga halal ng bayan ay siya pang maglulubog sa atin sa kumunoy? Magpatuloy tayo sa pagbabantay, sa pagsusuri, at sa pagtutol sa mga sinasabing pagbabago. Alalahanin natin ang kalagayan ng ating bansa. Hindi charter change ang kailangan, kundi tunay na kalayaan, lupa, kabuhayan, at karapatan. Yun. Sakto. Iyan ang lalamanin ng ating mga pag-uusapan ngayong gabi, no? Oo, at saka napaka napaka malaman dahil ito ay napapanahon kung Mhm. paano natin ibabahagi sa ating mga kababayan dito sa Europa ang tunay na laman o ang tunay na intensyon o ang kanilang tunay na dahilan kung bakit gusto talaga nilang ipinipilit na baguhin ang ating konstitusyon. Kasi Kasi marami kailangan tayong talaga yung pwedeng ano ipakalat yung awareness dahil marami sa ating mga OFW na wala nang pakialam sa balita sa nangyayari sa ating bansa, ano? sakto yan sinabi mo, Kapdit. Mm. Kaya pakilala ko na po ang ating magiging panauhin at ating Sige, pabatiin. sige. Siya po ay ang Ibon's Executive Editor, Head of the Research Department, and member ng Ibon Board of Trustees. Wala pong iba kundi si Ma'am Rosario Rosby Guzman. Magandang gabi po, Ma'am Rosby. Welcome po, Magandang welcome po. gabi. Magandang gabi, Ditz at Rene at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang umaga mula sa Pilipinas. Good morning, welcome po sa ating programa. Kaya nang sabi po natin kanina sa intro ng ating programa, no, talagang sila yung grupo talaga na aasahan natin na panlaban sa disinformasyon. Paano po, Tama yan. simulan na natin ang interview? Sige, at siguro mas maganda kung ang magbigay muna ng pinaka Background background sa and atin. mm, Magbigyan tayo ng backgrounder ng ating panauhin tungkol dito sa ano yung tiyatsa at bakit may tiyatsa at kung po pwede maiano na rin natin ano yung magiging papel natin para ano ba yung maging posisyon ng sambayan ng Pilipino o ng mm, mga OFW pagdating sa sinasabi nating gustong baguhin ang konstitusyon. mm. Siguro isang update din doon sa ating balita na naipasa na sa third reading ang resolution of both houses number 7. Ito yung nagpapanukala na hindi naman daw kailangan nang idaan sa isang botohan. Lalagyan lang ng phrase yung ating constitution doon sa mga provisions na gusto nilang buksan o gusto nilang baguhin para mas maging mas bukas ang ating saligang batas sa dayuhang pamumuhunan. Lalagyan lang nila ng phrase na
unless otherwise provided by law. Ibig sabihin, kung nakalagay sa konstitusyon ngayon na hindi pwede ang 100% foreign ownership sa edukasyon, halimbawa, no, sa educational institutions, ilalagay lang yung phrase na unless otherwise provided by law. Tatlo ang probisyon na nilagyan nila ng ganong phrase, no, yung edukasyon, educational institutions. So nangangahulugan, if provided by law, ay pwede ng 100% foreign ownership. Yung isa naman ay yung media and advertising. At yung pangatlo ay yung mga natitira na lang na sarado sa 100 foreign ownership na public utilities. So ganun, no, yung nagiging takbo ngayon. Naipasa na ang economic chacha sa at least mula sa ano to sa side, no, ng Kongreso, at yun yung sinasabi natin na kapag nangyari yon ay maaari na rin nilang ilarga pa rin ano yung pinalarga din nila na pirmahan on the ground, at isasabay daw ito sa 2025 elections sa plebisito, bilang plebisito. So yun yung nangyayari at yun yung kumbaga niratsyada nila, no? Para sa ibon, sa simula pa lang nung sinabi nila na economic lang naman yung ating papalitan, bakit ba kayo nag-aalala? We're just changing the economic provisions. Nung sinabi nila yon, kahit siguro anong argument o katinuan, no, yung ating sabihin na hindi kailangang gawin yon para sa pag-unlad, ay para sa Kongreso, done na yon, no? Pasado na yon. They just went through the motion. Parang nag-ano na lang sarsuela, no? Nagpanggap na lang na merong kunyari pagdinig mula sa mga dissenting votes, pero mabilis, no? Nung kami pumunta ng Kongreso para ipaliwanag yung aming argument na hindi natin kailangan ng economic chacha para sa pag-unlad, narinig na namin mismong yung mga katabi namin sa Kongreso, sinasabi nila sa March 20, may petsa na kung kailan talaga siya ipapasa. At sinasabi rin nila sa amin, may isang gobyerno, no, yung sa Department of Trade and Industry, katabi ng aming executive director, binulungan siya, sabi niya, sa inyo, no, kapag nag-present kayo ng argument against yung foreign investment attraction, kailangan yung magpakita ng mga datos. Sabi niya sa amin, sa gobyerno, at saka dito sa Kongreso, basta sabihin lang nila sa mabubulaklak na salita na kailangan ng tsa-tsa, pihado, yun ang papasa. Isipin niyo, mismong government official na yung nagsasabi ng ganon sa amin, na para bang sinasabi niya, we're a lonely voice in the wilderness, natutulan pa yung tsa-tsa. Siguro ipaliwanag ko ng mas maiksi doon, ano ba yung argument na yon, at ituloy natin ano ba yung totoong motibo kasi ng ating ng Marcos administration sa pagkakaroon ng charter change, no? Yung argument kasi nila, sinasabi masyado daw mahigpit o restrictive yung ating constitution sa dayuhang pamumuhunan. Pangalawa, kapag nagtsatsa, matatanggal yung restrictions, and therefore, pag wala ng restrictions, papasok ang dayuhang pamumuhunan. Pangatlo, pag may dayuhang pamumuhunan, foreign investment means development. Unahin natin yung una, no? Hindi na masyadong mahigpit yung Pilipinas sa dayuhang pamumuhunan. 40 years na tayong nakabuyang-yang sa dayuhang pamumuhunan, and I think mas nauunawaan pa nga ng mga migrante pag sinabi natin na yung dayuhang pamumuhunan mismo ang nagpadausdos doon sa ating ekonomiya, that it can no longer create jobs domestically. Kasi nalugi lang tayo, no, dyan sa pagpasok ng dayuhan sa ating ekonomiya. Pangalawa, kapag wala na raw restrictions, ay papasok ang dayuhang pamumuhunan. Hindi rin totoo yan, no? Meron ngang mas mahihigpit pa sa Pilipinas, pero pantay lang ang natatanggap nating foreign investment. Meron naman ay bukas na bukas, pero wala ring natatanggap. Ibig sabihin, hindi yung pagiging restrictive o pagiging bukas ang hinahanap ng dayuhang pamumuhunan. Pangatlo,
pag marami raw foreign investment, uunlad tayo. Ipinakita na natin, hindi. Napaka-atrasado na ng ating bansa. 7.3% na lang ng employment ang nasa manufacturing. 8% na lang ng ating ekonomiya ang manufacturing. Actually, mas mababa. 17 pala. 17% ang manufacturing. 8% na lang ang agrikultura. So, saan yung pag-unlad na ipinangako? In the last 40 or so years, foreign investment lang ang alam ng Philippine government para siya ay umunlad. Pero hindi ito nangyayari. So, ganun natin sinabi yung argument. Pero habang nakikipagtalo tayo, nakikita naman natin that the economic chacha is just a Trojan horse, no? Trojan horse, ibig sabihin, isang ano lang yan, bagay na kinukubli nito ang totoong intention sa pagtinker o pagfiddle with the Constitution. Ang totoong intention ng pumapasok na incumbent ng administrasyon, kahit sino no, mula kay Ramos hanggang ngayon, ay gusto nilang baguhin yun. The real intention is ibalik no doon sa Marcos dictatorship chacha, charter change. Nung nagkaroon tayo ng chacha noong 1973, no, which is martial law, ibalik doon yung terms of uh, presidency. Ibig sabihin, pwede siyang tumakbo ulit, pwede siyang tumagal. Nandyan din yung pangarap nila no, ng Marcos Romualdez camp, halimbawa, that Romualdez can be the Prime Minister and President, and Marcos will be the President for a long, long time. So, the economic chacha, kung nagawa nila yon no, na itinker yung ating napakahalagang usapin sa kabuhayan, madali na nilang maipasok yung kanilang self-serving and political interest. At yun yung mas binabantayan natin. Sa pagmamadali nila, maraming congressmen, sa totoo lang, kung nasusubaybayan nyo yung mga deliberation, wala silang alam sa sinasabi nila. Hindi nila alam yung tungkol doon sa batas, ano nga ba yung marami ng mga lawyers and even former chief justices sinasabi unconstitutional yung ginagawa yung constitutional change. Marami rin nagsasabi na, hindi naman foreign investment ang kailangan natin. Lahat yun walang alam ang maraming kongresista. Ang isa lang na dinadahilan nila, we need to be flexible. At yung flexibility na yon, masasabi natin, it's about their political interest. Kasi ang isang proposal eventually ay maprolong yung termino ng congressmen, ng senators, ng governors, ng mayors, at syempre, no, yung presidente. So sa ganun, kaya galit na galit no ang kampo ng mga Duterte sa Chacha dahil makikita nila hindi sila makakahalinhin doon sa poder. And that is unfolding no before our eyes. Ganun kaganid sa kapangyarihan yung mga nakaupo sa ngayon na ang gusto nila yung saligang batas mismo ang kanilang galawin nang sila ay magtagal sa pwesto. Okay, very well Ganon. very well Ako niya, said. parang sinagot na niya yung mga naiisip Sabi nyo natin. kasi bigyan ko kayo ng background. Yun naman yung background ng ating usapan sa ngayon. Background pa lang, parang kumpleto na Parang nahitik na kaagad yung sinabi niyo eh. Bali, simulan ko na lang yung katanungan kasi yung gusto kong itanong parang nasagot na rin kung sino yung makikinabang. Kung sino yung makikinabang sa chacha, alam na kung sino makikinabang halos nakapaloob na doon sa introduction ng ating panauhin. Ang gusto ko na lang sigurong bigyan ng kung paano maihahambing ang usapin ng kaser na naibukas dati na nasa nahintong yung sinasabi nating peace talk. Bali, ano ang kahulugan nito pagdating sa ekonomiya at ano ang relasyon pagdating doon sa isinusulong na economic provision ng Chacha? Mas may makabuluhan ba o mas medyo may sustansya ang kaser kaysa doon sa economic provision na gustong isulong ng mga politiko? Sa simula kasi ang talagang naging tuon no ng mga citizens, no, progresibong mga mamamayan at mga concerned citizens, mga organisasyon na tumutol ay
i-focus yung usapin sa ano nga ba yung mga reforms na kailangan natin. Kung ang argument mo ay pag-unlad ang tsa-tsa, ay ipinakita natin na ito ang dapat nating mga batas na ipinapasa sa halip na binabago natin no, yung mga provisions ng Constitution. At ang dami nating mga nabanggit. Sabi natin, hindi mo kailangan ng tsa-tsa kung kailangan mong itaas ang napakababang sahod. Hindi mo kailangan mag-tsa-tsa kung kailangan mong kontrolin ang presyo ng pagkain. Hindi mo kailangan ng tsa-tsa para paunlarin no, ang panlipunang serbisyo. Hindi mo kailangan ng tsa-tsa para magkaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas. So, habang nagkaroon ng ganong diskurso dito na sila naman ay nagmamadali, nagpapanggap na nakikinig no, sa sinasabi natin, ay lumalabas na ang kailangan ng ating bansa para magkaroon ng pag-unlad ay magkaroon ng social no, and economic reforms na matagal nang nandoon sa usapang pangkapayapaan. Kasi siguro bilang background lang, yung peace talks kasi ay nagkakaroon yan dahil sinasabi na, oh, itong mga rebelde, kailangan tigilan na nila yung rebellion. At bumalik naman ngayon, yung represented by the National Democratic Front, sinasabi niya na yung rebellion, hindi lang yan simpleng trip ng no, ng mga nagre-rebelde. May ganyan sa bansa natin for the longest time dahil may ugat yung conflict na yan. At yung nung inugat naman sa usapan ay nakita na ito yung krisis sa pang-ekonomiya at panlipunan na kung saan ay lumalaki yung agwat ng mayaman at mahirap, pahirap ng pahirap ang Pilipino dahil mismong yung policy making natin is so anti-poor, no? Ibig sabihin ng policy making is, mabait lang yung salitang yun, pero ibig sabihin yung paggogobyerno mismo is so anti-poor. So, kung yun ang problema at pinaghahambing natin ngayon, ito yung tsa-tsa ni Marcos at ito yung napakamalaman na inabot sana sa usapang pangkapayapaan sa pamagitan ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, ay totally talagang magkaibang direksyon ang tinahak, no? Kung ang peace talks ay direksyon papunta doon sa pagresolba ng ilang mga reforma nang sa ganun ay bumalik tayo sa tahak ng industrialisasyon at totoong reformang agraryo, itong tsa-tsa talagang palayo tayo ng palayo doon sa industrialisasyon at pagkakaroon talaga ng matinong economic and social development. Kaya nung inilatag natin, halimbawa, tingnan natin ang KASER. Ang KASER ay doable. Marami sa mga reforms sa KASER na ipinanukala no, ng mga progresibong organisasyon ay pwede mong ipasa bilang batas ng kahit sinong gobyerno. Sa totoo lang, pwede. And even the Constitution guarantees, supposed to be, agrarian reform, a living wage, pag-respect sa mga karapatan sa ekonomiya at sa lipunan ng mamamayan. Ganon din naman yung tinatahak ng mga reforms na dati nang naipanukala. Pero hindi yon ang tinitingnan ng gobyernong Marcos sa ngayon. Ang tinitingnan niya ay yung talagang magtagal siya sa poder. Ang tinitingnan niya ay yung hindi masingil sa kanyang mga nakaw na yaman at hindi rin masingil sa mga utang niya sa karapatang pantao. Okay. Okay. Kapdits? Ako naman Baka po, may tanong ka. nabanggit niyo po kanina yung hindi kailangan ng charter change para pumasok yung mga foreign investment sa ating bansa. Ano po yung masasabi niyo dun sa parang ang yabang-yabang ng Pilipinas na magpapasok mga foreign investors pero hindi naman tiyak yung peace and order natin, hindi ayos sa mga kalsada, pati yung internet at communication. Paano tayo makakaakit ng foreign investors kung hindi natin mapaunlad muna yung ating yung ganyang mga ah, aspeto ng ating society? Ganun. Nabanggit nyo na, yung mga dapat mong ayusin bilang gobyerno. Kung ikaw gusto mo, akit ka lang ng akit ng foreign investment. Siyempre, di ba, ito naman parang din dun sa, no, sa pakikipagrelasyon, di ba? Gusto mong maakit siya. Siyempre, may investment ka rin sa sarili mo. Papaganda ka, meron kang balik-alindog program, ganun, ano? Ganun ang natin, gobyerno natin. Pang akit-akit lang siya ng foreign investment. Ang problema,
na inaakit mo siya, pero pati yung balik alindog program mo, pati yung infrastructure programs mo, pati yung mga bagay na nakakaakit sana para sa'yo, ay ibinukas mo rin sa dayuhang pamumuhunan. Pati Mhm. infrastruktura di ba? Gusto mo sila na rin ang gumawa at pati yung mga nabanggit mo, yung sa communication, etc. So, yun yung sinasabi ko kanina, hindi yung pagiging bukas ang nakakaakit sa dayuhang pamumuhunan, kundi yung nakikita niya na ikaw ay gagawin mo ang lahat para sa kanya, hindi yung gagawin niya ang lahat para sa iyo. 'Di ba? Mhm. At yung Mhm. gobyerno natin, bangkarote, wala siyang man lang sarili niyang pamumuhunan, kahit man lang sa Mhm. infrastructure, para talagang maging kaakit-akit siya at hindi na siya maging Mhm. competitive sa dayuhang namumuhunan. Hindi, ito talagang ah, kayo na lahat, bahala na kayo, no? Kayo na, di ba meron tayong ano yung parang, sige, takpan nyo na lang. Parang ganon, di ba? Kung, kung ihahambing natin sa mga ganong pagbibiro. Pero yung 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 sa tanong na yung dayuhang pamumuhunan na pinagyayabang niya, no, sa labas ng bansa, na parang, "Hoy, pumunta kayo sa Pilipinas. Okay na Mhm. okay kami doon." Is so ang tawag natin, napaka-kontra agos mo. Kasi yung road show niya, no, yung kanyang pagbiyahe, pag-ikot-ikot sa buong mundo para ipakita sa buong mundo na bukas na ang Pilipinas at mamuhunan kayo doon, ay wala sa realidad. Ang buong mundo ay nasa krisis. Ang dayuhang pamumuhunan, the global foreign investment, ay pabagsak. Ang Mhm. global trade ay flat, no? Ang labanan between US and China, hindi na yan nare-resolve. In fact, ang Europa, ang US, ang Japan ay nagsasara. Protectionism ngayon ang kanilang Mhm. nagiging patakaran. Ang mga foreign investors ng Amerika, pinauwi na niya. Dito na kayo mag-manufacture, no? Kasi yun yung kanyang reaction doon sa panggigipit din ng China sa intellectual property rights. So ano ang maaakit ng gobyernong Marcos kung ganun ang global trend, no? And yet, ikot siya ng ikot. So kami parang, hindi ba nag-iisip tong mga to? Ikot kayo ng ikot. Global crisis nga. Wala kayong maaakit. Ang dapat yung pagtuunan ng pansin ay yung lokal na ekonomiya. Mamuhunan kayo dyan. Lahat ng mga yaman ng mayaman, buwisan nyo nang sa ganun magkaroon tayo ng domestic investment. Magkaroon tayo ng revenues at yun ang ibuhos natin sa sariling ekonomiya. Pero naisip namin, ikot ng ikot to kasi he wants to rehabilitate his family name sa isang mundo na nabasa na ang kanyang pangalan. Mhm. Yun ang Imagine, motibo. in a matter, Mhm. wala pang 1 year, anong ginawa niya? Pumunta siya sa US, kailangan niya makapasok sa White House. Kasi immune siya ngayon doon sa arrest in the US dahil may kaso pa siya sa US, di ba? So sabi niya, ito na ang pagkakataon ko as a head of state, I'm now immune doon sa kaso namin ng nanay ko. So diretso siya. And then, umikot-ikot na siya. Ganon din ang Chacha. Are we, is this government or our congressmen really interested in the inflow of foreign investments? A lot of them do not even understand ano ba yung dayuhang pamumuhunan na yan. And many of them as well know na hindi ganon kadali mang-akit ng dayuhang pamumuhunan ngayon. Pero they still go on with economic chacha kasi may political ambition sila that eventually yung phrase na "unless otherwise provided by law" can be attached to the political provisions of the Yun ang delikado. Constitution. Mhm. Yun ang mas So, delikado. so maliwanag na hindi konstitusyon ang problema sa pag-unlad ng Pilipinas. Kaya Yes. hangga't Tama maaari, ka dun, hindi, Kap. hindi Mhm. dapat siya ginagalaw ng ganun-ganun na lang. Kasi parang sabi nga kanina ni Rob, nakaplano na, meron ng may time schedule na, may time frame na Mhm. kung hanggang kailan tatapusin. Parang railroading na ang Yeah. liwanag dahil kitang-kita siguro sa mga taga-subaybay natin, klaro na ang intensyon ng Chacha ay para sa interes ng mga politikong nakaupo ngayon.
Kaya kahit na anong gawing pagtutol ng ating mga kababayan dyan, planchado na, parang ganun. Planchado na. Plano na. Pero ang gusto ko lang banggitin din na dahil parang vampira, yung you expose them to the light. They just expose themselves to the light, no? At mas lalo nating dapat itaas pa rin, no, yung pagpo-point out or pag-expose sa kanila na eventually ambition nyo 'yan. Eventually ay hindi tayo nagtatapos sa economic chacha. Alam nyo na lame yung argument na about foreign investments and about the economy. Although marami sa kanila also, no, ay naniniwala din doon katulad ni ano, no, Congresswoman Stella Kimbo. Pero ngayon pag tinitingnan ko rin si Stella Kimbo, parang siguro na ano na rin siya, no, naapektuhan na rin siya sa political pressure ng kanyang mga kasama na ituloy lang ang economic chacha even if the arguments are lame or the erroneous pa nga, no, mali ang kanilang mga argumento sa economy. Ituloy lang natin yan kasi mas malawak ang flexibility na ibibigay sa atin politically. At gusto ko lang idagdag yung pagtatakip, yung issue, para kasing ang mainit na issue ngayon yung tunggalian ni Duterte at ni Marcos, yung Kibuloy, parang yun yung lutang-lutang, masyadong lutang doon sa Senado, na ang usapin tungkol sa Chacha parang medyo tahimik, parang ginagapang, pailalim, na ang tao gusto nilang ma-focus dito sa awayan ng Duterte at Marcos at ni Kibuloy. Ano ang pagtingin nyo doon? Oo, siyempre di tayo ay hindi naman tayo nasa loob kasi mas magandang makuha rin natin, no, yung mga Senate workers, no, yung mga natin union, no, mga manggagawa sa loob ng Kongreso. Pero may ganito akong pagbasa na shinare ko sa mga office mates ko at sabi nila, sige, obserbahan natin. Nung niraratsada nila siguro mga few weeks ago, biglang may usapin sa Senado ng wage hike, kung napansin nyo, di po ba? So nagkaroon kayo ng dalawang focus na parang, may nagpanukala ng 150 sa Senado at may nagpanukala ng 350 sa Kongreso. So siyempre, ang mga manggagawa na matagal na nilang hinihingi yung wage hike ay nag-engage doon sa panukala na yon, no? Pero may nangyari ba? Wala. It died a natural death, yung usapin na propose ba, na ipasa ba bilang pagsasabatas, wala din. Meron ding isa pang nakalimutan ko na tuloy. Meron pang isang panlipunang usapin na pinatulan din natin. Ay, oo, okay yan, okay yan. Tapos, mamaya, nakahalata kami, sabi namin, pambiso. Di po ba? Sa Tagalog, yun ang salita, pambiso. Yung parang to deflect, no, yung attention natin doon sa Out of real focus, issue. At ganun. oo. At syempre, ang mamamayan, papatulan, matagal na niyang hinihingi ang mga yan. Katulad ng nabanggit ko kanina, ito sana ang mga isinasabatas. Pero may mga nagpapanukala na. Ngayon, ang isang napansin namin, meron isang kongresista, isang senator, hindi ko nababanggitin, na tinatanong namin, ano kayang stand niya sa Chacha? Kasi tahimik siya. So, inano namin yung news kasi inaasahan namin na siya ay magiging anti-Chacha. Nasa Kibuloy usapin siya. So sabi ko, teka lang ha. Mukhang may strategy din na kung ikaw din lang ay antay na, di po ba? At hindi ka na makaayon doon sa yung peer pressure, ang political pressure, you take on, no, what is a controversial issue. And Kibuloy now serves as, again, para sa akin lang ha, dinideflect niya yung usapin. Hindi ko sinasabi na si Kibuloy ay hindi natin dapat pag-usapan. Tama naman yung sinabi ni Rep. Franz Castro, no, na kinastigate niya yung DepEd secretary natin na bakit pinagtatanggol mo ang isang kriminal, no? Hindi magandang halimbawa yan. Yung ganong balita, yun dapat talaga na i-point out yon. Pero ang tinitingnan natin ngayon is ano na ang stand ng Duterte camp doon sa Chacha, at siya rin mismo ay dinideflect niya yung sarili niyang opposition, no, to Chacha. So sabi namin, mukhang money is changing hands, no.
Gano'n Mm. naman yung pagratsyada sa Kongreso ng mga batas. Pagka nagulat ka, nakapasa na, may palitan, na nangyari. Dito, hindi natin kailangan hanapin yun. Si Blinken mismo ang dumating sa Pilipinas para the presence itself is a political pressure sa ating mga congressmen sa kung paano nga ba nila ayusin yung mga sarili nila sa harap ng kanilang among US. Okay, maganda. May katanungan ka pa, updates? Hindi ano lang ako tulad ng binanggit ni Ma'am Rosby yung kampo ng mga Duterte, no. So, kung magtatagumpay itong charter change, makikinabang talaga ang kampo ng mga Duterte dahil andun yung ano nila ang kagustuhan nila na kung sakasakali sila ba yung papalit, sila yung hahalili ko halimbawang wala na yung Marcos administration. Pero kung mabubuksan nga yung konstitusyon at mapag-uusapan yung pagpapalawig ng termino ng mga nakaupo, Mm. may itsapwera sila. Oo, pero mo yung um, Mhm. siguro wag nating kalimutan, 'di ba, na ang 2022 is about, para kay Sara, is about political accommodation. Ang gusto ni Sara noon or ng Duterte camp is diretso, no? Mm. From Digong, Sara na. Mm. Pero nagkaroon ng ano, no, Pagbabago. ng Mm. accommodation ng halin ng Mm. tawag dito, pagbibigayan na sige, vice Mm. muna ako ngayon at mag-unit team tayo. Yung Mm. unit team is about Sara, it's about Duterte giving credibility to Marcos. Pag Yun. nakita Mm. natin ngayon, mas mataas ang popularity kuno ng Duterte kesa sa Marcoses. Dahil ang Marcoses, kailangan nilang bawiin, no, yung kanilang pangalan. Basang-basa Mm. sila nun. Kahit yung ilan sa atin nun, ang tingin talaga, wala nang return of Marcos. Dahil wala naman na Mm. talagang naniniwala. Pero kung idinikit mo ang pangalang Duterte, yun ang analysis, no, ng kanilang Makakabig, ang makakabig yung ano. campaign managers nila. Mm. Ang problema kay Sara, pag-upo niya, naniningil siya. Naningil na siya. Mm. Hindi man lang makapaghintay, no, ng 6 na taon para sabihin na, Para siya okay, naman. next na ako, ganyan. So marami Mm. siyang paniningil such that in matter of 2 years, sabi nga namin dito, alam nyo ba, nauna pa ang hiwalayang unit team kesa dyan sa Katniel na yan. Kasi, at iba pang hiwalayan ng mga artista, no? Kasi, di ba, tinanggalan ng confidential funds. Mm. Kung maaalala natin, hindi Mm-mm. binigay sa kanya ang DND. Yun ang Mm. gusto niya eh. Di ba? Gusto niya talaga mahawakan Kanya yung talaga militar. national defense. Mm. Oo. At marami pang iba na nakikita natin. Tapos unti-unti yung mga pictures nila, no? Parang ano yun, kung naalala niyo pa, malamang naalala niyo yung hiwalayang Pops and Martin. Yung dinideny nila, di ba, na hindi sila hiwalay, pero sa picture, kitang-kita niyo talagang estranged. And Mm. then eventually, nag-Marcos Chacha. And that's it. Parang wala na yung pangangako na Mm. babayaran yung accommodation na ginawa ni Duterte doon sa pagtakbo niya noong 2022. So ngayon, kung ano-ano ang mga sinasabi ng Duterte family. Sa Davao, Mm. nagsasalita yung kapatid. Na, ang dami na eh, no? Pinupukol na nila talaga eh. Oo. Diretsahan. Kasi wala na eh. Paano ang bayaran, di ba? Meron pa bang election sa kailan ba? 28? 28. Ang layo pa nun sa tanaw, pero yung Mm. 2025 na plebisito para dun sa pirmahan, sa People's Initiative, hindi naman ibig sabihin si unless otherwise provided by law lang ang Mm. ang Baka ipapanukala ng magkagulatan yes na lang or tayo no. eh. Oo, na nandun na yung termino. Mm. Ang mga ano nila kasi nun, yung termino extended, yung ill-gotten wealth ay hindi na hahabulin, Nakabulin. mga political Bali, rights ay aalisin, no? Unless otherwise provided by law din yon. Pwede na ang gusto kong demolisyon, gusto no? kong Mga magdagdag ganon. ng gusto kong magdagdag ng katanungan. Bali, ano po yung inyong nakikitang worst case scenario oras na maipasa ang Chacha? Napasa na po eh sa third reading eh. Na Mm. ibig sabihin, Oh, yung magkakaroon yung na ng yung resolution of convention, both magkakaroon na houses. ng ganitong People's Initiative ba yan, o ibig sabihin yung final na magda-draft na sila na ano ang dapat baguhin sa konstitusyon?
Okay. Yung kasing sa Constitution, ang binago nila ngayon ay nilagyan nga nila ng unless otherwise provided by law. Ang aabangan natin doon, bukod doon sa plebisito at makapagpalusot sila ng mga tanong sa plebisito ng yes or no sa mga nabayaran na rin sa election. At, Mm. at alam natin yan, how wide range yung bayaran in 2022. Or kung wala mang bayaran, ay dayaan, no? Ang isang worst scenario doon, makapagpalusot sila ng tanong na wala doon sa naging usapan ng unless otherwise provided by law. Isang tanong halimbawa ay kung papayag ka na magbotohan sa mga panukalang ito bilang isang constituent assembly na jointly na botohan. Ibig sabihin, uh, try rin nila yung Senado dahil mawawalan yun ng powers. Ang isa pang worst scenario, yung mga panukala na yun, eventually, if Congress is voting jointly, ay nandun na yung kanilang mga political ambitions. The milder scenario, pero still bad scenario, ay gagamitin nila yung unless otherwise provided by law para iratsada yung mga law na yon. So eventually, magbubukas talaga ang edukasyon sa dayuhang pamumuhunan at iba pang mga sektor ng ekonomiya. Tapos, ang nakikita natin, no no? No elections na. The election. Oo. Oo, kasi kung naratsada nila yung 20 ito, mararatsada nila yung plebisito, ratsada o hindi pa nga, madadaya na nila yon. And then nandun na yung panukala that there is term extension. So yun yung Grabe. worst scenario. And Grabe it talaga. will appear, oo. Kasi nung Marcos Constitution, I mean nung Martial Law Constitution, pag binalikan natin ngayon, talaga ang dilim, no? Ang dilim nung ating alaala. Kasi talagang ano niya, no? Diktador siya, no? Mm. Kinuha niya talaga yung buong, at sinara niya yung Kongreso. Ngayon kasi, nakakubli yung ganong authoritarian face kasi dahil sa social media, yung ating mamamayan, hindi nila alam kung ano yung truth, no? At may mga paniniwala sila na may mga bagay na madadaan na lang sa opinyon at hindi na kailangan pagtalunan ang mga prinsipyo nun. Meron din syempre kalakhan ay naloloko tayo. May disinformation that is also a Marcos brand, no? Ginawa niya yan for the past decades para kunyari ay magpakalat ng mga untruths tungkol sa kanilang pamilya. Tapos, syempre, nandyan pa rin, hindi lang disinformation, yung political repression na ginagamit yung batas para pigilan yung ating mga civil and political rights. Ah, lagi yan. So, hindi mo kailangan no, ng outright or overt martial law. Ang kailangan mo lang is isang deception that is using social media. Okay. Naku, Kaprine, Update. talagang kulang na kulang sa atin ng isang oras kapag Kulang ganito talaga. Sorry, ang daldal ko. yung topic natin. Yung At saka, yung tanong ng ating mga taga-subaybay, baka meron kang maano diyan, makita, tingnan ko update. nga. Basahin ko nga kung merong mga yung ating mga kasama dito. Pero parang mga ano naman nabusog na yata sila sa sinabi ni Ma'am eh. Oo, ito, Nasagot parang lahat ng tanong. nagpaliwanag din dito si Katoni eh. Sinundan lang niya yung mga paliwanag ni Ma'am Rosby. Yun. Sabi Okay. ni, kumbinsido sila sa ating mga pinag-usapan ngayong gabi. Okay, Ma'am Rosby, bilang pagkatapos po ay pwede bang mahingan kayo ng mensahe para sa ating mga taga-subaybay na manggagawang migrante dito sa Europa at sa ibang bansa, pati na rin doon sa mga taga-subaybay natin sa Pilipinas. Sa mga sa amin dito ngayon sa Pilipinas, malaki yung pag-asa rin namin no sa mga pagkilos ng mga migrante kasi siguro i-disabuse natin o alisin natin doon sa ipinamumukha rin ng administrasyon kahit nung panahon ni Duterte na malaking bahagi ng mga migrante yung nililigawan talaga at pinagpopogi points no ng mga kahit sinong presidente dahil yung mga migrante daw ay laging naniniwala doon sa integrity ng government. I guess pwede nating i-disabuse yun. Nakita nyo naman no yung sa balita na kung paanong sa Australia
ay dahil may embarrassment hindi lang mula doon sa journalist sa usapin ng nakaw na yaman ng mga Marcoses, ay nandun din yung pagkilos ng mga migrante sa Australia. Yung ganun kasi ang laki ng iniaasa namin dito sa Pilipinas na habang meron tayong presidente na ikot ng ikot at nire-rehabilitate niya o pinapabango niya muli o naging mabango ba ever yun yung kanyang pangalan ay nandoon din ang Pilipino para irehistro hindi lang siguro sa kanya kundi doon din sa mga mamamayan kung nasaan man silang bansa na yung Pilipinas ay merong isang masahol na kalagayan sa ekonomiya, politika at saka sa karapatang pantao. Yun kasi yung ano natin pag-asa natin. Meron tayong parang barrier, ano yun? Bearers of truth, no? Yun yung isa sigurong magandang mensahe para sa lahat din sa amin dito sa Pilipinas ay sinasabi namin i-reclaim natin yung ating demokratikong espasyo at yun yung itaasan no yung pag-aaral ng mga issue at syempre pagkakaroon ng pagkilos ng maipahayag din natin ano yung ating tindig doon sa mga issue kung tayo ay tutol ay i-express yung pagtutol na yon at hindi rin magkasya doon sa ating mga kanya-kanya lang no na pag-usapan o kaya social media, etc. Sabi natin, lumabas tayo at ipakita natin yung ating mga kahilingan at mga pagtutol. Yung ganun, nandun tayo ngayon sa ganung panahon, kahit gaano ka mapanupil ang panahon sa ngayon o kahit gaano ka deceptive yung information exchange ay gusto nating isigaw ano yung ating totoong mga pakiramdam. Okay. Maraming Maraming salamat. maraming salamat po. Sana po ay mapagbigyan mo ka po kami ng panibagong pagkakataon para sa mga susunod pong programa ng ating ugnayan sa Himpapawid ay makadaong palad po namin kayong muli. Maraming Maraming salamat salamat po, po. Ma'am Rosby. Thank you. Susunod po uli.